So gagawin natin, since nasa central area tayo, pupunta tayo sa isang sikat na restaurant dito. Sarap. And look at this guys, grabe yung pawis ko. Hello guys, currently it is 5:18 PM and after ng Victoria Peak natin guys, sobrang napagod ako dun sa nilakad natin na morning trail. As in, pagod tayo ng bongga. So ngayon guys, since hinapon na tayo, wala pa akong kinakain. Actually yung kinain ko pa lang is yung breakfast natin kanina umaga na take out natin kagabi sa McDonald's. So gagawin natin, since nasa central area tayo, pupunta tayo sa isang sikat na restaurant dito sa central, which is the Yatlock. Yatlock is a Michelin star restaurant guys. So check natin, maraming tao kasi paggabi na rin and pinipilahan yun. Ang maganda dito, since nasa central tayo, from our accommodation, magta-tram ulit tayo. Charan, Queen Street ang tram stop na to. Tapos bababa lang tayo ng Jubilee Street. Tapos sakay muna kayo, then saka kayo magta-tap kapag pababa. Medyo punuan. Kaya, see you guys. A few moments later. Okay guys, so nakababa na tayo ng Jubilee Street. Tapos lalakarin lang natin going to Yatlock. And dito sa area na to guys, nandito yung famous na City Mid Escalator na ginagawa mode of transportation pero by walking. Yan, gamit yung escalator na napakahaba guys. So mamaya check natin kung pwede natin puntahan. Pero for now, masakit yung ulo ko kasi sa gutom. Tapos guys, pag sasakay pala kayo ng tram, hindi ko advisable na sumakay kayo kapag may mga luggage kayo. Kasi yung entrance pala medyo maliit, hindi kakayanin kung may luggage. So pakita ko sa inyo habang naglalakad tayo para makita nyo yung itsura ng Hong Kong sa ganitong oras. Kasi kapag business days, labasan na ng mga empleyado. Sabi ko nga sa inyo guys, pag nandito kayo sa Hong Kong, hindi kayo pwedeng papatay-patay. Kasi yung mga tao expect nyo na palaging nagmamadali. Huwag nyo gayahin tong babaitang to ha, na tumatawid, naka red light pa. Sabi ko nga sa inyo guys, pag wala kayo sa bansa natin, huwag kayong maging pasaway. Kahit sabihin mong walang nanguhuli, if ever biglang mahit kayo dyan, may maaksidente kayo, maganda na lang siguro kung may travel insurance kayo. Pero syempre, mas okay na walang mangyari, diba? Para hindi sayang yung inyong mga bakasyon. Basta guys, pag may mga gusto kayong puntahan, check nyo lang yung Google Map. Tapos kung saan kayo nakastay, sa Google Map, papakita na rin yung mga attractions na malapit sa inyo. Ang logo niya, parang camera, yung logo niya. Tapos click nyo lang, check nyo kung ano yun. Tapos kung feeling nyo interesting, edi puntahan nyo. Ganun siya. So, tatawid tayo ulit guys. And then nakikita nyo yan na parang may mga shops sa taas. Tatawirin natin yan. Sa kabilang side yung pupuntahan natin, which is the Yatlock Restaurant. Nandun guys yung Central Mid Escalator. So after natin kumain, saka tayo punta dyan. And dito pala guys, unlike sa atin, nasa ano sila, mga tao dito or, nasa left side. Left side kami route. Hindi alam. Nasa left side, tapos right side naman sila. Yung mga kasalubong ninyo. Ganun. Tapos yun pa. And may mga costume dito for Chinese New Year. A few moments later. Ayun yung escalator, nakikita ko na. Tapos dito tayo sa kaliwang side. So ito, dire-diretso nyo yan. Paakyat, going, yan, more shops. Halos pare-pareho yan ng binibenta guys. Mga souvenirs, mga damit na pang Chinese New Year. Parang puro Chinese New Year. Tapos, dito tayo. And this is the famous Yatlock Restaurant. Charan! O diba, ang bilis lang. Sandali lang tayo nakarating dito. Ayan, and Michelin sila guys. From 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tapos mapapansin nyo, dami tao, diba? Ano yun guys, since mag-isa lang tayo, expect nyo na sa isang upuan, marami kayong makakasabay ng mga strangers. Okay? So, let's go. Ayan. Good luck sa Google Translate. Ay, then, meron naman pala. Naka-convert na to English words. Medyo maharli ka pala siya, guys. Kasi, kaya siya mahal. May nakalagay dito na ang servings niya. Good for 2 people. So, magki-crispy pork and goose rice tayo for 72 Hong Kong dollars. Plus, gusto ko ng noodles, guys. One. This one. Yeah. A few moments later. Picturean ko yung ano, menu. Ayan. Ito yung recommendation nila guys. Yung good for 2 to 3 people. Screenshot nyo na lang or post nyo. So kinuha natin yung crispy pork and goose rice. Ito siya. Yum.
Tapos, kumuha tayo ng noodles. Kumuha tayo ng ito, barbecue pork and chicken dry noodles. Ako, masarap siya guys. Look at the pork and chicken noodles. And yung rice natin. Eh, diba, hindi pa tayo kumakain. Siyempre, I want chili. So guys, actually wala pa tayong proper meal dito sa Hong Kong. Yung noodles niya, may chicken, may beef, tapos may gulay, may lettuce. Tapos, ang init to. Naglagay pala tayo ng ano guys, sili. Pwede ang hangang. Pwede tayo mag-drinks, wait lang. Paa tayo ng honey lemon. Honey lemon? Honey lemon ice. Oh, yeah. Honey lemon. Yeah. Cái này là lemon tea. Đây là honey lemon. Lemon tea. Ay, yun ha. So, parang may pagka-resibo. May resibo sila. Dito nilalagay. Tapos, after nyo kumain, pakita nyo lang sa counter, sa labas. Sarap. Sarap. Thank you. Masarap yung pork. Walang harong biro guys. Masarap siya sa rice. May rice tayo dito. Diba? Sarap siya. No wonder this is a Michelin store guys. Maliit lang siya. Huwag kayong mag-expect na malaki yung restaurant. Tapos ang mga tao dito, hindi yung katulad sa atin na after kumain, magkukwentuhan pa. Mabilisan dito guys. Pagtapos nyo, papaalisin agad kayo. Sa kanyang kwentuhan, enjoy nyo yung mga food. Ang sarap ng pork at saka chicken guys. Sarap. Sarap ng anghang. Tapos malamig. Chicken. Pinipilahan tong restaurant na to guys. Sakto nung dumating tayo, walang pila. Pero yan, meron na. Nagbibuild na yung pila guys. Kasi currently it is 5:51 na. Paggabi na. Pork, chicken. Tapos dito pala guys, may nakita akong reminders or terms and condition nila. Kapag magdadine kayo, cash basis lang sila. Tapos dapat yung inyong mga orderin is 70 Hong Kong dollars minimum order. Simot sarap. Next is the rice. Ano ko na to guys? Lunch and dinner. Walang diet. Mix lang natin kasi yung chili oil, ginano natin. Pork. Yung rice. Para siya may toppings na sabaw ng goose. Nakalagay doon, goose rice. Ang sarap ng combination. Tapos maanghang. Panalo dito. Ayan o, para hindi siya magmukhang dry. Wala tayong tissue na dala. Hindi biro ang anghang ng chili oil nila guys. Hindi ko pa nakaya. Pero kung nasa Thailand tayo nito, or kahit sa atin, tagapagpawis ko. Panalo. A few moments later. Yeah. How much? 182. Here, go. May tsura itong dalawa, kapatid. Shishi. Thank you. Hi. Ayun, so ganun sila. Mabilisan lang. Pagtapas nyo guys, talagang ililigpit agad yung ano nyo. Kasi hindi nawawala ng customer, may nakapila agad. Gwapo yung dalawang magkapatid ata yun. So nasa cashier. Alright, lakarin natin hanggang doon sa escalator. Oh, chocolate. Look ko, Benchi. Sakto malapit ng Valentine's Day. Tapos meron din silang ice cream, gelato. Parang kailangan ko ng ice cream. Alam niyo yung masarap na maanghang na grabe yung anghang. Pero ninanam-nam-nam mo. Nanam-nam-nam-nam. What? Buti na lang guys, malamig. Kundi tagak-takang pawis natin ito. Currently guys, it is 6:05 PM. Si Park Goyang. Tapos ito ulit siya. Maraming Chinese New Year costume. Ayan, medyo nawawala na. Masarap. Tapos yung bill natin is 189 ata. Umabot ng 189. So, syempre, isipin na lang natin nag-lunch tayo sa labas. Nag-dinner din tayo sa labas. Dalawang meal kasi natin. So, kaya ganun umabot yung ating bill. Pero worth it naman. Ito pa nga, may Japanese restaurant.
Maraming kainan dito ha, in fairness. Tapos, sabi ko nga sa inyo, huwag na kayo mag-convert. If ever magbabakasyon kayo, magtabi kayo guys ng parang budget nyo for the food, budget for the transportation, budget for gusto nyo mag-shops, tapos mamili ng mga souvenirs, or gusto nyo personal, basta mag-budget kayo para naman hindi kayo nagtitipid kapag nandito kayo or kahit nasa ibang bansa kayo. And dapat alam nyo rin guys kung magkano yung conversion rate ng bansang pupuntahan nyo para at least alam nyo kung magkano yung iba-budget nyo sa isang food. Alam nyo naman yan guys na mahal dito sa Hong Kong. Accommodation, lahat. Food, tapos mga bilihin, and ilan lang yung mga bilihin na may makikita kayong mura. Hindi ko alam kung ano yung mura dito sa kanila. Kahit sa 7-Eleven guys, okay yung mga bilihin, di ba? Since ang conversion pala ng Hong Kong dollars is 7.5, siguro budgetin nyo na lang na ang budget nyo for the food every meal. Like, kung gusto nyo pong mag-breakfast 300 pesos. Breakfast, lunch, dinner. So, that's 900 pesos. Parang sabihin natin 1,000 for the whole day. Pero kung hindi naman kayo nag-breakfast, then okay na yung 600 pesos for lunch and dinner. Katulad ng ginawa natin. Pero lumagpas tayo Nasa almost 1,000 pesos tayo. Okay naman, well, nasa Hong Kong naman tayo. And bago ako pumunta dito, alam na alam ko kung magkano bilihin dito, lalo yung mga kainan. So yun guys, nakikita ko, nandun na yung escalator. Tahan natin. And yun pag tatawid kayo guys, kahit sabi mong maliit na eskinita, make sure na you check or you look left and right. Okay? Pakita ko sa inyo yung escalator. And this is the central mid-level escalator. Check lang natin kung hanggang saan yung dulo. Okay, maganda lang tayo. Since wala man tayong itinerary or wala tayong gagawin, sundan natin yung flow ng tao. And this one is ayun guys, palatandaan nyo Central Market. Ito, Central Market yan. Daan tayo dito. Tapos ayun na. Then escalator tayo. Check natin. And itong escalator guys, pag business hours ata hindi ko sure yung specific time, pero pag business hours, paakyat siya. Kasi to help yung mga lado, mga tao, paakyat going to their destination. Parang pinaka-shortcut ata yan. Para at least, di ba, may escalator. And then, pag gabi naman, pababa na yan. So hindi ko alam din kung ano yung specific na time kung kailan siya pababa. Pero i-check natin pag may nakita ko online habang ine-edit yung video natin. Then sa tapat guys is 7-Eleven. Ayun tingnan nyo ganyan siya kahaba Tcharan! Are you ready for the tour? Let's go! Ayan siya guys. Ayan pala mid-level travelator. Travelator yung tawag. Hindi siya escalator guys, sorry. Ano siya? Walkalator. So, travelator. And then, ayan, Hong Kong Station nandito na. There. Look Tcharan! So guys, let me present to you the mid-level travelators. So guys, alam nyo na yan. Walk on the left, stand on the right. Ayan, so dito sa kanan ko, yung mga tao, pababa, hagdanan na siya. May weekly maintenance schedule pala to guys, may nakikita ko Make sure na lang na aware kayo. Pero kung gusto nyo naman like video, pang TikTok lang, pang vlog, then pwede nyo bisitahin. Tayo kasi marami pa tayong time. Kumbaga parang sa buong araw na to, isa lang yung nagawa natin na vlog. Tapos pangalawa lang to sa gabi. May ingay talaga sila. Naisip ako, hindi ko sure kung itong travelator na to is nag-change paggabi na, like pababa na lahat. Kasi parang napakaano niya, nakaslide kasi siya, nakaganon. Pag pababa, parang nakakatako. Pero anyway, check natin. Yan natin dito sa mga to kung may mga information about it. And guys paakyat tayo ng paakyat Kala nyo lang, straight to, pero paakyat. Mga lasing ata. Mga lasing ata guys. Guys, look. May spot dito na pwede kayo mag-picture at video. Ang ganda. Tapos ito look at this oh my god. Pakita ko sa inyo Ayan Gwapo guys diba? Ang bilis ng kamay. Footbridge Gate. Pero look at this Ayan siya guys. Grabe ang taas. Mas mataas pa to kaysa sa Baguio Central Magistracy. Check natin kung meron pa ulit na walkalator. Central and Western District Office. Look at this. Meron pa nga guys. Ayan, Hollywood Road, Soho, may Central Police at saka Dr. Sun Yat-sen Museum. Oh my god, we need to go there to Dr. Yat-sen Museum.
Going down tayo this time, pero meron pa ulit na escalator. Going up, ayun. Ito guys, this time escalator naman. Tapos may pwedeng maghagdanan. Gilid-gilid siya, oh, hagdan. Tapos ito, paakyat tayo ng paakyat. Oh, ayun oh, hanggang doon pa. Taray. Wala lang, natutuwa ako. Sana ganito sa Baguio, no? Guys, I'm so amazed sa infrastructure tsaka sa mga buildings. Tapos yung mga ganito, look oh, paakyat siya guys. Ginawa nila ng escalator para hindi mahirapan yung mga tao. Siyempre, pati na rin mga turista at the same time. For everydays, ano, di ba? Commute. As in, OMG. Parang naisip ko agad yung Baguio. Kung may ganito sa Baguio, pero wala eh. Money eh. Actually, kahit sa ibang lugar, hindi lang sa Baguio, sa mga matataas na lugar, ganun na lang. Na-amaze ako. Kaya guys, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo pwedeng i-judge yung mga taong gustong lumabas ng bansa para magbakasyon. At saka hindi nyo pwedeng ma-judge din yung mga taong nagbibigay ng comment about sa mga na-experience nila. Lalo na napakalaki ng comparison na bansang pinupuntahan mo sa bansa nyo. Wala ka, guys, packet tayo ng packet. Hindi ko na alam kung saan to. Ito yung hagdanan. Pagdating natin sa tuktok, check natin kung ano yung itsura. Follow me as we discover the world one step at a time. Kahit paulit-ulit tayo dito guys. May mga bago tayo na di-discover. Is this heaven? Escalator ulit to, pataas. Pero bago tayo mag-escalator, pakita ko kung gano'n na tayo kataas. Hanggang doon lang yung ano yung start ng escalator. Tapos dito sa kaliwa, yan, walkalator yon. So, ganun na tayo kataas. Wala pa akong makitang schedule ng walkalator na to or escalator. Kailan siya magbababa. Pero anyway, regarding this guys, yung pataas na to, hindi ako nagugulat. Basta Hong Kong, China, Taiwan, yung mga yung bansang ganyan. Sa China guys, may nakita kong video na alam nyo ba na parang merong city sa taas ng bundok. Ganun siya, ganun yung itsura niya. Kaya parang hindi ako magugulat na may ganito dito na sobrang taas, pero nagulat lang ako na mayroong escalator. Kasi meron pa nga, may part pa doon na video ako nakita guys na parang nasa tuktok siya ng bundok, tapos pagpapasok na siya, guys, ano yun, parang pinakita niya mismo na in fast forward, naglalakad lang siya guys. Ang lilit ng daan, pero parang syudad pa rin siya. As in, nakakaloka. Yung mga nakikita ko lang na may time dito, yung mga maintenance schedule. Ito lang, kumbaga parang common sense. May arrow, tapos katabi niya syempre stop. Pero dito, ibig sabihin pataas siya. Check natin pag akyat natin doon kung meron din ganitong signs. Kumbaga parang may possible na mabaliktad yung signs niya na nakalagay pababa naman. Nag-change nga talaga tong escalator going down. Ganda guys, so tapos nandito yung bahay mo. Hala, papayat ka talaga dito. Ayun, naka-stop. So meron guys, nagpapalit nga siya. Kasi possible magpalit yung signs na yan na going down naman. Apartment, oh, garden duplex apartment. Akyat pa tayo. Ayun guys, going back sa pinag-uusapan natin, hindi nyo talaga masisisi yung mga Pinoy na lumalabas ng bansa para magbakasyon. Maraming comments, maraming bad comments about sa Philippines, which is kung i-compare mo, sobrang late na tayo. Behind transportation, kasi yung mga daanan, mga main roads, highways, kung sa atin, sa Pilipinas, ginagawa pa lang. Like, di ba, nagkakaroon ng mga MRT, dugtungan, tapos from Visayas to Luzon na train station, mga bridge, yan, ginagawa pa lang, pero behind na talaga tayo. Pero dito guys, ayun, sabi ko nga sa inyo, sa mga pinapuntahan na natin, Hong Kong, Taiwan, Macau, Thailand, ito. Ang taas pa guys, so, ayun no. Hindi ko alam kung saan to papunta, pero nakakatuwa kasi alam niyo yun, parang nasa bundok na tayo guys, na naging ano siya, urban style kasi maraming buildings, maraming nakatira. Tapos may escalator, di ba? Nakaka-amaze. As in, walang ganito sa Pilipinas. Sorry kung palagi niyo maririnig yan sa akin kasi nagko-compare tayo. Basta walang ganito sa Pilipinas. A few moments later. So going back ulit guys, ayun nga, hindi niyo pasisisi kasi makakapag-comment lang kayo kasi nga pag na-try nyo na experience nyo. Normally naman yung mga nagsasabi dyan na mga puro ka na lang bad comments about the Philippines, tapos diyan ka na lang tumira, wag ka na bumalik. Well, try nyo kasi bago.
mag-travel, nang mamulat yung mga isipan nyo na hindi lang sa Pilipinas may mga ganong view, mga ganong beaches. Huwag nyo hayaan na parang hanggang Pilipinas lang yung mapuntahan nyo, may experience nyo. Kasi marami pang buhay na naghihintay sa labas ng bansa. Maraming memories na pwede nyo magawa sa ibang bansa. Para sa akin na, mas okay mag-travel sa ibang bansa kaysa sa sarili nating bansa. I don't know, pero sa mga rates, activities, sa mga tours, sa flight, sa mga hotel accommodation, parang mas okay gumastos sa ibang bansa, guys. A few moments later. Nasa tuktok na tayo ng bundok ata, guys. Ayan, kasi Vantage Park. May hagdanan na dito. Sabi dito, guys, yan, the central to mid-levels escalator and walkway system terminates at Conduit Road and does not lead to the peak. Ayun. So, ito na yung Conduit Road, guys. Hindi to, sabi dito, hindi pa akit siya hanggang sa peak, which is yung may peak tram. Hindi siya ganun kalapit, pero parang may daanan from here going to the peak. So, tama nga naman. Meron na naman, guys. Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Taas na. Anyway, I'm enjoying this moment kasi kapag next year na tayo babalik dito sa Hong Kong with my family. 1 year in the making, dadali namin dito yung baby namin, si Sean. Magti-turn into 7 na siya by next year. April kasi yung birthday niya. Tapos, promise namin sa kanya, magdi-Disneyland Hong Kong siya. So kaya we are enjoying yung mga ganitong memories kasi kung may kasama kayong bata or kahit sabihin natin may kasama kayong matanda, baka hindi kayo makapunta sa mga ganitong lugar kasi nga, di ba, mabilis mapagod pa. Kaya enjoy na natin to, baka hindi natin ito pabalikan pagkasama natin siya next year. Anyway, guys, finally we are on the end of the walkway, walkalator and travelator na tinatawag nila. And nakita ko dito, guys, malapit na dito yung peak tram. Yung peak tram, guys, from here sa dulo mismo, ito na siya. 25 minutes yung lalakarin nyo going there. So, hindi ko na alam kung gano'n tayo kataas from the ground level. Kumbaga parang pinaka-ground tapos ito. Peak tram, 25 minutes walk. Kung lalakarin nyo, at di ba ang sabi ko pupunta tayo ng Dr. Sun Yat-sen Museum. This way daw eh. Balik tayo doon. Pero at least, napakita ko sa inyo, guys, kung ano yung itsura nitong dulo. I think this is the Conduit Road. Tama ko. So, ganito yung itsura niya. At di ba nasa tuktok tayo? Kumbaga parang nasa mataas na part. In fairness, hindi malamig. I mean, malamig pero hindi katulad ng lamig kanina pag nasa baba. Bakit kaya ganun? And may conduit tower dito. And currently it's 6:45 PM pa lang. Wala tayong gagawin. Like parang pahinga day natin. Pero since sayang yung time, mag-vlog tayo. Okay, so at least, guys, alam nyo na ha. From here, kapag kung gusto nyo kunyaring matry lang, ma-experience yung kanilang walkalator hanggang tuktok, tapos diretso na kayo ng peak tram kung gusto niyo 25 minutes walk. Malapit lang yung, guys. Kanina. Doon sa sa peak tram natin, naglakad tayo ng parang almost 1 hour. Inikot natin yung morning trail from the lookout, tapos pabalik hanggang sa waterfall na wala namang walang waterfall, puro lumot. So ayun, bababa na tayo and then hanapin natin itong Dr. Sun Yat-sen Memorial Cameroon. Hindi na natin bibidyohan yung pababa natin, guys, ha. Pero dito tayo, maghahagdanan tayo, guys. Nga lang, check natin kung anong oras na nagpapalit. Walkalator, change, mid-levels. A few moments later. O, di ba, may nakuha akong information, guys, sa Google. Ang galing ni Google to. So ito, guys, meron siyang na one-way escalators and 3 reversible na one-way travelator. So yung travelator, yung dire-diretsong ganon. Tapos yung escalator, syempre yung parang may stairs. Alam nyo na yun, bakit ko na-explain? Tapos 6 AM to 10 AM downward. Tapos upward siya, guys, from 10:20 AM to 12 midnight. Okay, bala ko pa sanang hintayin, guys, na bumaba tong escalator na to. Yung pala, 6 AM to 10 AM siya pababa. Kasi nga naman, yung mga tao nandito sa mga bahay-bahay to help them easy access na pababa. So pababa din yung walkalator. Ngayon naman, from 10:20 AM to 12 midnight, packet siya. So ang ending, guys, magpapagod tayo sa hagdanan. Pero pababa naman eh. Natagtag tayo kasi ang sarap nung kinain natin. Hindi ako makahag it over. Yachtlock, guys. Yachtlock restaurant. Go! Go, go, go! Okay naman pala. Okay yung hagdanan. Okay yung hagdanan hanggang ngayon. Pero mamaya hindi na okay. Diba? Yan, medyo lumalamig dito, guys, sa part na to. Pero dun sa tuktok, hindi ganun kalamig. Pero mapipil mo pa rin na may lamig, ha. Kumbaga parang hindi mahangin. Pang isang tao lang to, ha. Pero parang sakop ko yung buong daan. Ayan, so at least may nakita tayong information about the escalator. Kung gusto nyo matry, guys, masaya, dire-diretso lang, diba? Tapos baba kayo, guys. So
Ang last part ng gagawin natin ngayon is pupunta natin yung Dr. Sonyet Son. Basta ganon. Check natin kung open kasi sabi sa Google Map, temporary close siya. Pero anyway, check natin. Okay, so see you guys later. A few moments later. Grabe pala guys. Akala ko madali lang naman kasi pababa. Hindi biro yung pababa guys. Ang sakit sa tuhod. So anyway, nandito na tayo parang sa multi-level na main road nila. Tapos may nakikita ko na ako dito na Dr. Yun Sat-sen Museum. Sabi dito, ayan, that way. So check natin from here kung ilang minutes pa yung lalakarin natin going there. 3 minutes na lang pala. Tapos may McDonald's. Gutom na naman tayo. Kasi so yan ang experience natin. Pero at least hindi tayo naliligaw. Walang usok check. Ayan, medyo mahangin dito kasi nagiging open na. Walang building sa harap. In fairness guys, marami akong nakakasalubong ng mga Pinoy. Doon sila nakatira sa Toktok. Mga DH, karamihan. Gaganda ng bahay, no? Yung mga condo. Ayan no sila. Bukas pala Sunday guys. Mga day off ng mga Pinoy workers dito. Tapos ang maganda dito guys, every Sunday may isang area dito sa Hong Kong na nagmi-meet lahat ng mga trabahador. Wait lang kasi iba na yung daanan. Nihingal tayo. Ayun na pala, malapit na tayo. Pero packet kasi, there's 7-Eleven dito. Kaya pa ba? Sige, tara. Ayan, ito na siya. Ito yung McDonald's. Parang pili ko may tatambayan muna tayo. Ayan na McDonald's. Wait lang. Pero check na nga natin yung pupuntahan natin talaga. Yung Dr. Sun Yat-sen kung open. Kung hindi, edi tambay tayo sa McDonald's. Tapos mag-outro na ako. Napahagod. Guys, pocket naman to. O at least, alam nyo na. Grabe pawis natin. Itong yung bakod na yan. Ayan, pababa na tayo. Huwag kang ano dyan. Pero okay lang. Malamig. Okay, so ito na nga siya guys. Yung nadaanan natin kanina. Yan yung entrance, meron ding entrance doon. Alright, so guys, yung Dr. Sun Yat-sen Museum is closed nung May 1, 2024 pa for upgrading the permanent exhibition galleries to enhance the design and presentation as well as for the maintenance and renovation works. It is expected to reopen in the second quarter of 2025. After the McDonald's. Ito na yung McDo. Tambay muna tayo dito sa labas para malamig. Pasandal muna. Nakakapagod. Uy, may Monkey Roast Goose Cafe sa tapat. May 7-Eleven din. So check muna natin kung may way na dito or may daanan dito or may sasakyan dito na hanggang sa atin. Ay walo. Sabi dito guys sa Google Map 16-minute lakad hanggang pauwi sa atin. Tapos 9 minutes kung magta-taxi tayo. Walang pinapakitang bus na pwedeng dumaan malapit dun sa accommodation natin. Ang weird lang kasi parang 16 minutes yung lookout niyan sa The Peak. 16 minutes natin nilakad yun. So malapit na tayo. Pero ang gagawin natin, pagbaba lang natin guys dun sa pinaka-central, magta-tram ulit going sa ating accommodation. Kasi sumasakit yung paa natin. At mahaba-haba pa yung lalakarin natin pababa. Ay wait lang, meron palang malapit na McDonald's dun guys sa accommodation natin. Doon na lang tayo mag-McDonald's. Pass na muna dito sa McDonald's. A few moments later. Alright guys, finally from McDonald's, nilakad natin guys. Grabe pala, mas challenging yung pababa mo tapos nakaganito yung daanan compare sa hagdanan. So dito tayo nag-start kanina guys, sa taas na to. Tapos ito yung Central Market na tinuro ko sa inyo. Ang gagawin natin guys, lakarin na lang natin hanggang sa accommodation natin. 13 minutes lang naman. Total, nagkapaglakad-lakad na tayo. Malapit na lang, dire-diretso na lang natin. And look at this guys, grabe yung pawis ko. Partida malamig diba? Sabi ko sa inyo Tapos tignan nyo, basa na yung t-shirt ko. Ayan grabe ganyan ako pagpawisan. Kaya gusto ko guys sa mga malalamig na lugar. Gusto ko rin naman sa Thailand. Pero pag pupunta ako ng Hong Kong at Taiwan, mas okay sa akin ang malamig na weather. Yung mga first quarter of the year. Kasi mas na-enjoy ko yung paggagala. And share ko lang na-try ko na rin dito guys yung summer in Hong Kong. First and last ko yun na hindi na naulit kasi sobrang init. As in. Tapos pag mag-Ocean Park kayo tsaka Disneyland, ay guys, mas nakaka-add yung sa pagod, yung init at saka lagkit ng pawis. Tapos sa mga rides, yung mga upuan parang hindi mo gustuhin mag-try kasi ang init ng upuan. Ganon. So ganon yung experience. Tapos nung time na yon, #share ko lang. Nagkataon guys na
summer. Tapos, yung wisdom tooth ko guys, impacted. Grabe. As in yung experience ko na yon, yung moment na yon, buong trip namin na partner ko sa Hong Kong. Puro ano ko, pahinga. Pero nakakapag-tour naman kami. Like yon, nakapag-Disneyland kami, nakapa-Ocean Park. Pero most of the time, grabe yung sakit. Kasi hindi ko alam nung nasa bahay ako noon, hindi siya sumasakit. Kung saktong dumating lang kami dito sa Hong Kong, dun siya, grabe. Hindi kinakaya ng gamot, ng pain reliever. Pero since mataas yung pain tolerance natin, kahit pa paano, parang kinakaya ko konti, pero hindi ako pinapatulog guys. Tapos buti na lang din, meron ako kahit pa paanong first aid kit, tapos may mga gamot akong dala. Madalas yan, mga vitamins. Basta ganun, may dala akong gamot pang pain. Palagi akong nagtitake ng pain reliever. Ayun, na-share ko lang Grabe yun guys. Pero kahit pa paano naman sa mga ganyang lugar, nai-enjoy ko pa rin naman. Gumagawa ko ng way. Ayoko yung tipong masasayang yung biyahe natin, yung travel natin. Ganda ng Hong Kong guys, lalo na sa gabi. Yung bawing-bawi ka sa mga street lights, saka mga city lights, mga buildings. Amazed na amazed ako. I'm so amazed. Char. Time check, 7:26 PM. So I guess that's it. Kung nagustuhan nyo guys yung videos natin na pinakita natin, recap tayo. Try tayo sa Yatlok Restaurant, one of the Michelin star restaurant here sa Hong Kong. It is a must try guys. Perfect. Worth it yung binayad natin. Kasi pang 2 tao din naman kasi yung in-order natin. Huwag tayo mag-inerte. Tapos, nag-try tayo yung Central Mid Walkalator nila. Escalator. Going up doon sa pinaka-dulo. Na kung saan, malapit na rin sa peak tram kung lalakarin nyo, 25 minutes. And then, tinry natin i-check yung Dr. Sun Yat-sen Museum na we found out na close siya. And no specific date kung kailan siya mag-open. Basta second quarter ng 2025. So kung nagustuhan nyo guys yung ating video, don't forget to like and share sa mga kakilala nyong pupunta dito para may idea sila agad. And syempre, don't forget to subscribe to my channel. Lalo na kung first time mong napanood tong video at napadpad sa channel natin. Don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Hindi lang dito sa Hong Kong, kundi sa iba pang bansa. And you can also follow me on my other social media account, TikTok, Instagram, and Facebook. So again guys, enjoy life, enjoy every moment. Live life to the fullest. And syempre, follow me as we discover the world. See you on our next Hong Kong vlog. Mama, chup chup.